barrels ng rum o whiskey na nahugasan sa pampang mula sa lumubog na barko. Siya at ang mga bata ay may kaunting kasiyahan sa gabing iyon, sumasayaw sa paligid ng apoy kahit na si Patty ay lasing na. Kapag nakatulog ang mga bata, kinuha niya ang barrels at lumangoy sa isang mas maliit, malapit na isla. Ang mga bata ay gumising sa umaga at sumakay sa rowboat kung saan nakita nila si Patty na nakahiga sa buhangin. Sa pag-aakalang tulog lang siya, binaliktad nila siya para makitang namatay siya sa lasing. Gumapang ang isang alimango sa kanyang bibig at nawala ng malay si Emmeline. Ibinalik siya ni Richard sa isla kung saan, noong gabing iyon sa kanilang kubo, nakiusap siya na ilayo siya sa lugar na ito. Iniimpake nila ang lahat ng mayroon sila at pumupunta sa kabilang panig ng isla kung saan nakahanap sila ng bagong kahabaan ng dalampasigan na matitirhan. Sa pag-asa sa isa't isa at sa kaloob na ibinibigay ng isla, nag-mature sina Richard at Emmeline bilang mga malalakas na teenager, ginugugol ang kanilang mga araw sa pagsisid para sa mga perlas at isda, pangangalap ng pagkain, o pagpapanatili ng kanilang treehouse. Bagamat ginugugol nila ang halos lahat ng kanilang oras na magkasama, sina Richard at Emmeline ay nagsimulang magkaroon ng pisikal at emosyonal sa mga paraang hindi nila maipaliwanag. Lumaki bilang mga bata, sa pangkalahatan ay hindi nila alam ang mga pagbabagong nararanasan nila na humahantong sa pagkabigo at pagkalito sa karamihan. Naranasan ni Emmeline ang kanyang unang regla habang lumalangoy at tinawag niya si Richard na natatakot noong una. Kapag siya ay dumating at nagtanong kung ano ang mali, siya ay sumigaw sa kanya, napahiya, at sinabi sa kanya na umalis. Natagpuan ni Richard ang kanyang sarili na nagiging pisikal na naaakit kay Emmeline, ngunit siya, kahit na madalas na natatakot na maiwang mag-isa, ay hindi niya ginagantihan ang kanyang nararamdaman.